Sa lugar nila William sa tabing ilog, marami talagang palaboy. Squatter ang buong lugar at napakadaming basura sa paligid. Pero kahit ganun man, ay masaya naman ang kanilang naging kabataan. Mayroon lang talaga siyang pangyayaring hindi mawala sa kanyang isipan na talaga namang nagbigay aral sa kanilang magkakabarkada. Dahil sa squatter nakatira, halos lahat ng kabataan doon ay bulakbol at isa na doon si William. Mahilig silang mantrip at mambwisit ng mga tao kahit wala namang ginagawang masama sa kanila. Palagi niyang kasama sa ganoong gawain ay ang kanyang mga barkadang sina Joseph, Carlo at Ben. Sa lugar nila, sila ang tinatawag na Cuadro de Perwisyo, mga batang kinaiinisan at iniiwasan ng lahat ng taong nandoon. Wala kasi silang sinasanto at wala silang mga galang. Kahit pa sa mas matatanda sa kanila, kadalasan kasi matatanda ang pinagtitripan ng mga ito. Isang araw, may nakita ang 4 na bangkang dumadaong sa kanilang baybayin galing sa ilog. May mga dala itong kakaunting materyales na sa tingin nila ay gamit pang tayo ng bahay. Nagtawanan naman ang 4. Uy, may bagong lipat ata sa teritoryo natin ah. Mukhang may bibinyagan ata tayo. Kilalanin muna natin yung matatandang yan. Mukhang mga taong grasa oh. Namumuong dumi sa katawan. Mga taong grasa ata. Nakakadiri. Ayun na nga. Maganda eh. Para may ibipintas tayo. Haha. Grabe ka naman. Umiisip ka naman ng ibang pipintas. Kasi kahit tayo rin naman madudungis. Ah! Nagtawanan ang mga pilyong binata. Pinagmamasdan nila ang 2 matanda na binababa sa bangka ang kanilang mga materyales. Pinapanood nila ito hanggang sa pagtayo ng pundasyon ng kanilang barong-barong. Mga sakong binuka lamang ang nagsilbing pader ng mga ito. Malayo rin sa mga kabahayan ang pinagtayuan nila ng bahay dahil ayaw siguro ng 2 matanda ang maistorbo. Ayaw muna biglain ng 4 ang 2 at gusto pa nilang kilatisin ang mga ito. Kinabukasan, paggising habang walang hilamos at mumog, lumabas si William para tignan ang bahay ng 2 matanda. Maayos naman at mabilis na natapos. Tinignan niya lang yung bahay hanggang sa nakita niyang lumabas yung 2 na sa tingin niya ay mamamalimos ang mga ito dahil tinahak nito ang daan patungo sa bayan. Gumana na naman ang pagkademonyo ng kanyang isipan at ginising niya kaagad si Joseph dahil ito ang pinakamalapit sa kanyang direksyon. Inaya niya itong pasukin nila ang barong-barong ng 2 taong grasa at tignan kung anong pwede nilang manakaw sa loob. Siyempre tuwang-tuwa si Joseph noon at kaagad na pumayag. Papalapit sila ng papalapit sa bahay. May pasangsang ang amoy. Sanay naman na sila sa mabaho, pero iba talaga ito. Wala silang nagawa kundi magtakip ng ilong. Nang marating nila ang bahay, mas lalo pang lumala, pero hindi sila nagpatinag. Wala pang pintuan ang bahay, kaya diretso na silang pumasok. Kakaunting gamit lang ang nandoon. Nagulat naman si William nang sumigaw si Joseph at sinabing, Naku! Ay, tingnan mo yun oh! Yung nasa timba! Ay, naku, kadiri! Ano? Asan? Nagulat si William dahil paglingon niya sa sinasabing timba ni Joseph, nakita niyang mayroong iba't ibang klase ng mga lamang loob doon
na nabubulok at nilalangaw pa. Kumpirmadong doon nanggagaling ang sobrang sangsang na amoy na kanilang naralanghap kanina pa. Nakakadiri. Pero ano naman? Anong ano na naman? Tingnan mo nga mabuti kung gaano kalaki ang mga yan. Sa tao yata yun eh. Sira ulo ka ba? Ano sa tingin mo yung dalawang yun? Mamamatay tao? Pwede namang sa baka o kaya naman kalabaw. Halika na nga, bumalik na lang tayo dito kapag kasama na natin yung dalawa. Akala ni Joseph lalabas na sila. Ngunit pagharap niya sa direksyon ni William, nakita niya itong itinataob ang timba para kumalat sa sahig ang mga laman nito. Hindi na nila tinignan at kumaripas na sila ng takbo. Nagsiuwian muna sila at nagsikain. Pagkatapos noon, agad nilang ipinagsabi sa dalawa nilang kasama ang kanilang nakita at ginawa. Kaya naghanap sila ng mapupwestuhan na matatanaw ang bahay ng dalawang taong grasa. Nag-abang na lang sila dahil gusto nilang makita ang reaksyon ng mga ito. Bandang tanghaling tapat, natanaw na ng mga binata ang dalawa na naglalakad patungo sa bahay nila. May hila-hila pa nga itong mga sako at nagtatawanan pa. Kaagad din naman na pumasok yung dalawa. Siguradong magagalit ang mga yun, kaya hinintay nila ang mangyayari. Hindi rin nagtagal, lumabas ang dalawa na galit base sa mga itsura nitong parang nagmumura sa hangin. Ngunit nagulat sila nang amuyin ng lalaki ang timba at bigla yung tumingin sa direksyon nila ng napakasama. Nagulat sila at nakaramdam ng kaba dahil imposibleng malalaman ng lalaki na nandoon sila dahil napakalayo nila sa bahay noon at sobrang imposible din dahil tagong parte sila sumuot. Parang kontrolado ng kanilang utak ang kanilang mga paa, nakusa na lamang tumakbo papalayo. Nagsitakbuhan ang mga pilyong bata dahil sa takot na gumapang sa kanilang katawan. At nang malayo na doon na sila nagtaka. Bakit parang takot na takot ako doon? Ewan ko nga eh. Bigla na lang ako napatakbo. Delikado yata tayo doon, pre. Mukhang may masamang balak yung mga dayo na yun ah. Lakas din ang pakiramdam ko na may mali, pre. Baka kasi aswang yung mga yun. Anong aswang, Bentot? Pinagsasabi mo dyan. Kakanood mo ng TV yan. Ano kung aswang? Pero parang may punto si paring Ben ah. Kasi tungkol sa mga lamang loob na nakita natin. Hindi ka ba nagtataka? Malamang hindi. Di kung gusto nyo makasiguro, alamin natin. Wala namang makakatibag sa galing nating mamerwisyo eh. Tama. Ano? Mamayang gabi? Sa dating tagpuan? Nagngitian ang mga binata na hindi man lang nagdalawang isip sa binabalak nilang plano na magiging hudyat pala ng simula ng pagiging responsable nilang mga bata at magpapabago sa kanilang pagiging pilyo. Sumapit ang gabi, magkakasama na sila sa tagpuan. Malakas ang loob nilang apat dahil kahit pamatpat lang ay wala silang dala. Mabilis naman nilang nabuo ang planong gagapang papunta sa bahay ng dalawang taong grasa dahil walang takip ang ilalim ng bahay ng mga ito na makikita talaga ang paa ng kung sino mang nasa loob. Malapit na nilang marating ang bahay ng dalawa nang sumampal na naman sa kanilang pang-amoy ang sangsang ng paligid. Masuka-suka sila noon kaya naghubad na lamang sila ng damit pangitaas para itakip sa kanilang ilong at itali sa ulo. Kaagad silang dumapa at gumapang. Kanya-kanya silang silip mula sa ilalim. Nakita nilang tila naglilinis ang dalawa
dahil padampot-dampot ito ng mga gamit at panay lakad. Narinig pa nga nila ang usapan ng dalawa. Akala siguro ng mga bata na yun, masisindak nila tayo. Kaya nga kuya, tinapon ba naman yung lamang loob ng nadakip nating bata kagabi? Ay naku, balang araw, lamang loob din nila ang may lalagay natin sa timba na yan. Tama ka dyan. Kaya kung papalakin nilang bumalik at guluhin tayo, wala na silang sisikatang araw. Mamamatay silang walang maiiwang ebidensya. Dahil bawat parte ng katawan nila ay siguradong nasa sikmura na nating dalawa. Kaya sa mga bata dyan sa labas, umalis na kayo at wag nang babalik pa. Nanigas sa pwesto ang apat sa winika ng lalaki na yun. Nabatid pa lang nasa labas sila at nakapasid. Hindi pa sila makakagalaw kung hindi nila narinig ang tahol ng mga aso sa kanilang likuran. Pag-angat ng mga paa, karipas sila ng takbo. Pakiramdam nila ay lumulutang sila sa ere sa sobrang bilis. Huminto lamang sila noong nasa parte na sila na maraming kabahayan dahil sa parteng yun lamang sila nakampante. Hingal na hingal silang nagtitigan habang nanginginig ang kanilang mga tuhod at hindi makapaniwala sa nangyari. Ngunit nakuha pang magbigay ng suhestyon ni William. Pinagbabantaan tayo. Anong gagawin natin? Hayaan lang natin ganoon? Sira ulo ko ba? Nagbabalak ka bang gumanti? Di ba sapat yun na babala? Loko-loko tayo pero dapat may limitasyon na sa ngayon. Di ba lahat tayo naduduwag na? Kaya William, kung may plano kayo ni Joseph, huwag na kayong magmatigas pa. At huwag nyo na lang ituloy pa. Hindi nyo na kami maasahan ni Carlo John. Di wag. Ayoko na kayo kasama, mga duwag. Wala sa bokabularyo ng buhay ko ang magtiis sa mga duwag na kagaya nyo. Matapos ang usapan na yun, hindi na muli pang pinansin ni William ang dalawa pa niyang barkada. Nasobrahan kasi sila sa yabang at bilib sa sarili ni Joseph. Kaya hindi sila nasindak sa banta ng dalawang taong grasa. Umuwi na lamang sila ng gabing yun at hindi na nagtagal pa sa labas. Bukas nila balak magtagpo ulit para planuhin ang muling pagtungo sa bahay ng dalawang balak nilang perwisyuhin. Ngunit habang naglalakad si William pauwi, nakaramdam siya ng parang mga matang nakamasid sa kanya. Hindi siya mapakali. Palingalinga na lamang siya sa paligid. Ramdam niya kasi na parang may nangtitrip sa kanya. Akala niya si Ben at Carlo yun. Hoy! Porket nasabihin kayong mga duwag kanina, mananakot kayo ngayon. Tandaan nyo hinding-hindi ko na kayo sasamahan habang buhay. At hinding-hindi na tayo mag-aayos pa. Kaya, lubayan nyo na ako kung ayaw nyo ako mismo makalaban yung mga Naputol ang sasabihin ni William nang makarinig siya ng hindi kaaya-ayang huni ng isang ibon. Sa hindi malamang dahilan, napako siya sa kanyang pwesto at hindi na nagawa pang gumalaw. Nanigas siya at nagsitayuan ang balahibo niya sa katawan at nakaamoy siya ng hindi kaaya-aya na ganoon rin mismo ang naamoy niya sa bahay ng dalawang taong grasa. Kasunod nun ang pagtulo ng malamig niyang pawis. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na init ng katawan na parang tirik na tirik ang araw kagaya sa tanghaling tapat. Nagpalinga-linga siya sa paligid at di kalayuan sa karimlan, nakakita siya ng gumagalaw. Hindi lang yun, dahil nasilayan niya rin ang mata nitong tila nagbabaga sa sobrang pula at sobrang liwanag.
unti-unting bumubungad sa kanya ang itsura ng nilalang na hindi niya inaasahang may ganoon. Mabalahibo ang nilalang na sobrang payat. Kulay itim na itim ito at sa sobrang kintab ay tila naliligo sa langis. Lawlaw rin ang bunganga nito na naging dahilan ng pagbungad ng matutulis nitong mga ngipin na tumutulo ang saganang mga dugo na parabang may nilantakan ito. Puno ng pagsisisi si William at gustong-gusto nang makaalis at humingi ng tulong. Ngunit kahit galawin ang kanyang daliri ay hindi niya magawa. Papalapit na ang nilalang sa kanya, kaya napapikit na lang siya. Akala niya mamamatay na siya, pero narinig niya ang tinig ng kanyang ina na isinisigaw ang kanyang pangalan. Muli siyang dumilat at laking pasasalamat niya dahil muli siyang nakagalaw at wala na rin sa kanyang harapan ang aswang na akmang papatayin siya. Doon na bumagsak ang luha niya at nanginig. Hindi na nakapagsalita pa si William at kaagad nang yumakap sa kanyang ina. Sobrang nagtataka naman ang ina niya at kita sa mukha ang pag-aalala. Inuwi nito ang anak at hinintay na kumalma si William at nang handa na itong magsalita, kahit pautal-utal pa, ay pinakinggan niya ito. Nang matapos, hindi maiwasan ng ina ang maghinala at di maniwala, pero base sa inakto ng kanyang anak ay halatang hindi nagsisinungaling. Bigla ding nilagnat ang binata at halatang na trauma talaga. Kinabukasan, nabalitaan na lang ng kanyang ina na ganoon din ang nangyari sa tatlo nitong mga kaibigan at halos iisa lamang sila ng kwento patungkol sa nangyari. Kaya ang tatay ng mga ito ay hindi na nagdalawang isip pang sugurin ang barong-barong ng dalawang matandang lalaki. Ngunit wala na silang naabutan pa. Napatingin na lamang sila sa ilog. Nakita nila ang dalawa na sakay sa bangka at nakangising kumakaway pa sa kanila. Magmula ng araw na yon, nawala na ang kwadro de perwisyo, kasabay ng pagkawala ng taong grasa. Nadala na kasi ang apat at pakiramdam nila ay aaswangin ulit sila kapag gumawa sila ng masama sa kapwa. Kaya habang buhay nilang matatandaan nang minsan silang makapirwisyo ng mga aswang na taong grasa. Ano kaya sa pakiramdam ang mamuhay ka hindi sa probinsya pero sa syudad na may kakaibang tradisyon at paniniwala? Kakayanin mo ba? May ipinamanang mansyon ang lola ni Pedro sa kanyang mga magulang. Nangako ang mga ito na kailanman ay hindi nila ibibenta ang bahay. Bagkus, para ito sa mga susunod pang henerasyon ng kanilang pamilya. Doon sila ipapanganak, lalaki, at doon din mamamatay. Bukod tangi ang syudad dahil tago ito, pero moderno naman. Naging kakaiba ito dahil sa isang malaking estatwa na kambing ang mukha, tao ang katawan na may hawak-hawak itong tungkod na mayroong bungo ng tao na sobrang liit na may halin tulad sa isang sanggol. Mayroon din itong napakalapad na pakpak at kulay pulang mga mata. Tuwing Biyernes, sumasamba dito ang mga naninirahan doon bukod sa kanilang pamilya. Para silang mga baliw na nagsasabi ng salitang ibang lingwahe na parang ritual. Pagkatapos nilang gawin yon, may mga dambuhalang ibon
ang nagliliparan sa ere paikot. Habang ang mga taong sumasamba ay nangingisay. Pagkatapos noon, sinasarado na ng kanilang mga magulang ang bintana. Kahit kailan kasi ay hindi sila pinayagang tignan ang mga susunod na mangyayari. Maraming beses sumubok si Pedro na tignan ang gagawin ng mga tao doon, pero palagi siyang bigo. Lagi rin kasing nakabantay sa kanya ang kanyang mga magulang hanggat hindi pa natatapos ang seremonya sa labas. Sabi pa nga ni Pedro, ang pangarap niya daw noong bata siya ay masaksihan ang buong seremonya. Nagkaroon siya ng kaibigan doon na palaging nasa seremonya, si Badong. Kasing edad niya lang ito at isa din ito sa mga nangingisay. Yun nga lang, kahit bata pa sila, may utak din ito para hindi sabihin sa kanya ang mga nangyayari. Ano ba? Huwag ka na kasi makulit, Pedro. Alam mo naman na kapag sumaway tayo sa magulang mo, mayayari ako. Tsaka hindi naman kayo kasama ng seremonya eh. Ano ba naman yan? Taga dito naman kami ah. Lola mo ang namumuno dito dati. Para na din namin siyang binastos kung ipapakita namin sa inyo ang buong seremonya. Tanging nanay at tatay mo lang nakakita nun ng buo. Wala nang iba sa pamilya nyo. Siguro, nagpapatayan kayo dun ano? Raulo, may nakikita ka ba namamatay sa atin? Bakit maraming dugo sa lupa pagkatapos? Aba syempre, ginagawa namin ng pag-aalay. Natural lang sa mga ritual. Mga hayop yun eh. O siya, sige na nga, hindi na kita kukulitin. Palaging ganyan si Pedro sa tuwing makakasalubong niya si Badong na galing sa seremonya. Gusto niya kasi talagang malaman ang mga nagaganap dahil napakahiwaga nga naman. Hindi alam ni Pedro na kapag nasaksihan niya ng buo ay magiging malaking kaganapan at epekto sa kanyang buhay sa panghinaharap. Tuwing umaga, nakabalot ang mga tao doon ng kulay itim. Ang sabi raw kasi, sensitibo raw sa araw ang mga yun, kaya kahit kaunting sinag ay hindi sila maaaring badampian. Mamumula daw kasi ang kanilang mga balat at magdudulot ng sobrang kating pakiramdam. Kahit si Badong ay ganoon. Araw-araw, maraming kakaibang pangyayari. Kaya naisipan ni Pedro bago sumapit ang araw ng Biyernes. Hiniling niya sa kanyang ina na gawin niya na lamang kwarto ang atik nila para naman magkaroon siya ng sariling mundo. Hindi naman siya pinagdudahan ng kanyang ina at hinayaan siyang ilipat ang kanyang mga gamit doon. Sumapit ang Biyernes. Hindi bumaba si Pedro. Sinarado niya ang pintuan ng atik para walang makaakyat doon. Hinawi niya ang kurtina at saka siya nanood ng mga tao mula sa itaas. Pumupwesto na ang mga tao sa kani-kanilang lugar. Hindi rin nagtagal na kompleto na. Nagsituwaran sila sa lupa habang nagdadasal ng hindi maipaliwanag na lingwahe. Hinanap niya ang kanyang kaibigan at nakita niya itong nakatayo sa gilid ng estatwa kasama ng ibang mga bata na nakahawak sa kanilang mga dibdib at nagdarasal din. Maya-maya, dumating na ang mga maitim na malalaking ibon. Dinigtin niya ang malalakas na pagaspas ng mga malalaking pakpak ng mga ito. Mas nakita niya pa ito at doon niya napagtanto ang nakakatakot nitong itsura. Ibon ang katawan, pero tao ang mukha. Namumula ang mga mata nitong palipad-lipad lang sa himpapawid. Nasa 3 silang paikot-ikot sa mga tao sa ibaba. Hindi inaasahan ni Pedro ang mga sumunod na mga nangyari. Mula sa likuran ng mga nakatuwad na nagdarasal,
May ilan sa kanilang miyembro ang may hawak-hawak na mga tao. Mukhang nangihina ang mga ito. Nasa 6 na tao yun. Tapos dinala nila malapit sa altar. Kinatakot niya pa ang pag-iiyak ng mga tao na yun na tila wala ng bukas. Nang lingunin niya ang pwesto ng kanyang kaibigan, nagimbal siya nang makitang ibang-iba na ang itsura nito mula sa inosenteng bata. Mukha na itong taong baboy. Mayroon itong matutulis na kuko, nanlilisik at pulang mga mata. Ganoon din ang mga kabataang kasama nito. Patuloy pa rin ang mga ito sa pagdarasal hanggang sa bigla na lang umilaw ang mata ng bungo na nasa tungkod ng estatwa. Doon na muling bumangon ang mga tao. Pero kakaiba na. Para na silang mga halimaw, mababalahibo at nakakatakot na panaytulo ang laway ng mga ito habang nakatitig sa mga taong nilagay nila sa gitna ng estatwa. Biglang nagtakbuhan ang mga nilalang at pinag-agawan ang mga tao. Doon nagkalasog-lasog na ang parte ng katawan. Masyadong brutal at napakadugo ng mga nagaganap. Pinagkakain ng mga ito ang bawat parte, kasama si Badong. Ginagapangan na ng labis na takot si Pedro. Sobrang nanlalambot na siya. Parang mga baliw ang mga nilalang doon na sumisigaw at umaangil tapos umiiyak pa. Hindi na napigilan ni Pedro ang kanyang nararamdaman kaya hindi niya napigilan ang pagsigaw. Sa kanyang pagsigaw, napatigil ang mga nasa ibaba. Hindi niya malaman pero parang hindi naman siya nakikita ng mga ito habang nagpapalinga-linga sa paligid at tila takot na takot hanggang sa nakarinig na lamang siya ng sigaw. Ang apo ng babaylan! Nakita tayo! Sabay sigawan ng lahat. Kanya-kanyang pulasan ang mga ibon. Namatay din ang ilaw sa mata ng bungo habang ang mga nilalang sa ibaba ay kanya-kanya ng takbo papalayo. Nang hina si Pedro, ang huli niya na lamang natandaan ay narinig niyang kumatok ang kanyang ina bago siya mawalan ng malay. Nagising si Pedro na pinapalibutan ng kanyang pamilya na tila nag-alala pero may halong galit sa kanya. Anak, bakit ka sumilip doon? Tayo naman Pasensya na po. Pinatake ako ng kuryosidad. Anak, kasundo na kami at ang mga aswang sa ilalim ng pangakong pag pumanaw ang aking ina ay hahayaan namin silang manatili dito. Pero tay, umapatay sila ng tao sa lugar natin. Narinig kong babaylan si Lola. At kung buhay siya, magugustuhan niya ba ang lahat ng ito? Anak, sumilip ka muli sa labas at makikita mo. Muling sumilip si Pedro. Nanibago siya sa paligid. Nasaan na ang malaking estatwa ng kambing? Nasaan ang mga dugo? At parang tumahimik yata ang paligid. Tay, ano pong nangyari? Ikaw ang gustong manahan ni ina noong sanggol ka pa lamang. Pero hindi kanya naabutan lumaki. Kaya lahat ng proteksyon at kapangyarihan ay pinasa niya sa iyo. Kaya pilit ka naming nilalayo sa pagsilay sa seremonya dahil mapapatay mo silang lahat. Nilamon ng lupa ang estatwa at ang mga aswang ay nagpulasan. Hindi kinaya ng mga batang aswang ang puwersa ng sigaw mo. Kaya namatay sila, kasama si Badong. Maraming naganap habang nahimatay ka. Pero sahang umalis ang mga aswang. At ngayon, tayo na lang ang nandito. Maski mga bahay nila ay kinain ng lupa. Nananaginip po ba ako? Hindi anak, hindi basta-bastang babaylan ang ina ko. Kaya hindi nakapagtatakang nagawa mo yun. Bakit niyo kasi hinahayaang lumaganap ang kademonyohan dito, tay?
di sana hindi ako nakapinsala ng buhay ng iba. Kung tuwing Biyernes may inaalay na tao, marami ding buhay ang nawawala. Hindi mo naiintindihan, anak. Ang mga aswang na yan, mabubuting aswang, tanging mga kriminal at mamamatay tao ang dinadala nila sa estatwa ng kanilang Panginoon para ialay. Kinakain ng demonyong yon ang kaluluwa ng mga tao, habang sila naman ang kumakain sa laman nito. Ito'y kasunduan na para mabalanse ang mundong ito. Hindi na nakasagot si Pedro, natulala na lamang. Naiyak din siya dahil sa namatay si Badong dahil sa kanyang kagagawan. Sa muli niyang paglabas, nakita niya ang kanilang lugar na noon ay maraming nakatayong mga bahay. Ngayon ay isa ng kapatagan at ang kanilang bahay na lang ang nananatiling nakatayo. Palaisipan pa din kay Pedro kung papaanong nangyari ang ganoon. Wala siyang maisip hanggang sa pagtanda kung saan napunta ang mga bahay, ang estatwa at mga aswang. Hindi niya rin napag-aralan ang kanyang kapangyarihan dahil ang kanyang mga magulang ay walang ideya kung papaano sisimulan dahil wala namang iniwan ang kanyang lola. Ngunit palaisipan pa rin sa kanya na sa kanyang pagsigaw nawala ang syudad ng mga aswang. Sa dinami-dami ng lugar na napupuntahan natin, hindi rin natin maiiwasan na makasalamuha ang iba't ibang klase ng tao. Mga bata, mga dalaga at binata, mga matatanda. Pero paano tayo nakakasiguro na tao talaga ang minsang nakakasalubong natin sa daan? Tao at hindi maligno o engkanto, at lalong-lalo na hindi aswang. Maririnig na mula sa kusina ni Manong Edward ang pagkalansing ng kutsara mula sa tinitimpla niyang kape. Marahan niya itong inilapag sa lamesita at umupo rin saglit upang hintayin ang kanyang asawa na makapunta rin sa kusina. Dahan-dahan niyang sinimsim ang kape nang marinig niya ang papalapit na yabag ng asawa papunta sa kinaroroonan niya. Tiningnan niya ang kabuuan ng asawa at nakitang dala-dala na nito ang bayong na gagamitin nila para sa pamimili sa araw na yun. Araw ng Biyernes noon at papasikat pa lang ang araw. Sigurado naman ang mag-asawa na may mga nakalatag na sa talipapa ng mga oras na yun. Pero hindi katulad ng ibang talipapa na halos araw-araw na naglalatag at may oras lang. Tuwing Biyernes lang nagkakaroon ng talipapa malapit sa lugar nila, kaya maramihan na sila kung mamili para hindi na rin sila mag-abala pang pumunta sa sentro ng bayan. Nagtatawanan ang mag-asawa habang sakay ng minamanehong padyak ni Manong Edward. Ilang metro na lang din ang layo nila mula sa unang pwesto sa talipapa. Nang ihinto na ni Manong Edward ang padyak at ipinarada lamang yun sa isang tabi. May karamihan na rin ang tao sa talipapa na yon, kaya nagsimula na rin ang mag-asawa na mamili upang hindi rin sila maubusan ng mga paninda. Mula sa iba't ibang klase ng mga gulay at prutas, tahimik lamang ang mag-asawa sa pamimili. Palipat-lipat rin sila ng pwesto at bibili sa kung saan mas maganda at mas mura ang produktong bibilhin nila.
Makalipas pa ang ilang sandali, pumunta na ang mag-asawa sa pwesto kung saan naroroon ang mga karne at isda. Iba't ibang klaseng mga sariwang isda ang kanilang nakikita. Malalaman at mapupula pa ang karamihan sa mga ito, na masasabi mo talagang bagong katay pa lamang. Una silang huminto sa isang pwesto na nagtitinda ng mga native na manok. Napasabi pa si Aling Minang na parang masarap ang tinola sa araw na yun. Sakto pa at meron silang dahon ng sili at hilaw na papaya na mapipitas sa kanilang bakuran. Mabilis naman na sumang-ayon si Manong Edward sa sinabi ng asawa at nagsimula na rin silang mamili ng manok. Hinayaan lamang ni Manong Edward na mamili ang asawa at mabilis na tiningnan ang tendero ng manok. Napansin niyang tila ngayon lamang niya nakita ang tao na yon sa talipapa. Sa tagal naman kasi nilang namimili roon, halos magkakakilala na lamang din sila at pamilyar na sila sa mukha ng isa't isa. Kaya ganoon na lamang ang interes ni Mang Edward sa bagong salta sa kanilang lugar. Kalmado lamang ang may hindi katandaang lalaki na tindero ng native na manok na pinagbibilhan ng mag-asawa. Ngunit kapansin-pansin naman ang postura nito. Palagi kasi itong nakayuko at parang ayaw tumingin ng diretso sa tao. Pero bagaman ganoon ang ikinikilos nito, may karamihan din ang namimili sa pwesto dahil makikitang napakagandang klase ng native na manok ang tinda nito. Agad na nagbayad na ang mag-asawa matapos nilang makapamili, ngunit hindi pa inaalis ni Manong Edward ang atensyon nito sa tindero. Talagang hindi siya mapalagay sa hindi niya malaman na dahilan. Sa pagkakataon na yon, napagdesisyonan niyang ilibot ang paningin sa kabuuan ng talipapa. Doon niya napansin ang ilang mga hindi pamilyar ang mukha at mga isda at karne ang tinda ng mga ito. Tuluyan na siyang nagtaka. Wala naman siyang nababalitaan na bagong lipat sa lugar nila. Sinabi rin niya kay Aling Minang ang napansin. At doon lang din sinabi sa kanya ng asawa na kanina pa rin niya napapansin ang mga yun. Ipinagkibit balikat na lamang nila ang isipin pansamantala at ipinagpatuloy ang pamimili. Hindi rin naman nagtagal at natapos na ang mag-asawa. Saka napagdesisyonan nilang dalawa na umuwi. Bitbit ang ilang plastik at ang bayong. Masayang muli ang mag-asawa na binabagtas ang daan pauwi sa kanilang bahay. Magkatulong ang mag-asawa sa pagpasok ng kanilang mga pinamili sa loob ng kusina. Bahala ng mag-ayos ng mga yon si Aling Delia at magluluto na rin siya dahil kailangan pa din naman niyang palambutin ang native na manok. Saglit rin naman na nagpaalam si Manong Edward at sinabing kukuha lamang ng ilang tanglad at titignan ang alagang mga kambing sa likod bahay. Agad na isinalang ni Aling Minang ang native na manok at hinayaan lamang yun na kumulo habang isinasalansan niya ang mga pinamili nila sa mga dapat nitong kalagyan. Abala siya sa pag-aayos nang maamoy niya ang masangsang na amoy na hindi niya pa alam kung saan nanggagaling. Pinili niyang tapusin muna ang ginagawa bago hanapin ang pinanggagalingan ng mabahong amoy na yun upang malinis na rin niya agad. Halos ilang beses na inikot ni Aling Minang ang kusina. Pinili na rin niyang tignan ang ref nila kung saan ba nanggagaling ang hindi kaaya-ayang amoy.
pero wala naman siyang natagpuang kakaiba. Naabutan na lamang din siyang hindi napapakali ni Mang Edward, kaya minabuti ng pumasok ng matandang lalaki sa kusina at doon din niya naamoy at napansin niyang nanggagaling sa nakasalang sa kalan. Mabilis niyang binuksan ang takip at doon nga sumalubong sa kanila ang napakabahong amoy mula sa niluluto ni Aling Minang. Agad na napaubo ang mag-asawa dahil sa nakakabaligtad sikmura na amoy na yun. Nang makabawi, parehong nagtaka ang mag-asawa sa kung bakit bulok na amoy ang nabili nilang karne na mukha namang bagong katay bago nila bilhin. Hindi na iwasan na tanungin ni Manong Edward si Aling Minang kung ano ang inilagay niya sa niluluto. Mabilis naman siyang bumuelta sa asawa na tanging asin lang ang inilagay niya sa pinakukuluan upang sumiim agad ang lasa nito habang pinapalambot ang karne. Ilang minuto ng katahimikan ang namagitan sa kanilang mag-asawa sa sandaling sinabi yon ni Aling Minang. Mabilis nilang pinatay ang kalan at tinignan ng mabuti ang karne na hinango nila. Tama sila. Doon nanggagaling ang nakakabaligtad sikmurang amoy. Sobrang lansa nito at amoy bulok na. Napansin din nila ang ilang parte na tila ba umiiba na sa talukap ng kabuuan ng karne. Agad na nag-abot ng ilang piraso ng kalamansi si Manong Edward at hiniwa ang mga yon bago ipatak sa lahat ng karne. Sa pagkakataon na yun, labis na nagulantang ang mag-asawa dahil sa mabilis na pagbabagong anyo ng sariwang karne ng native na manok na kakabili lang kanina. Kung mga bahagi ng manok ang nakikita nila kanina, sa oras na mapatakan ang mga yon ng katas ng kalamansi, naging malalaking tipak yon ng nabubulok na laman at ilang pirasong daliri na natitiyak nilang sa tao. Hindi na napigilan na mapaduwal ni Aling Minang sa nakikita. Parehas nakarehistro ang kilabot sa kanilang mga mukha saka nagtinginan. Hindi sila nagsayang ng oras at agad binuhusan ni Aling Minang ng sangkaterbang asin ang mga laman habang tumakbo naman sa likod bahay si Manong Edward upang makapaghukay. Mabilis din na ibinalot ni Aling Minang ang mga yon sa isang supot at mahigpit yon na itinali upang hindi na kumalat sa loob ng bahay ang nakakasulasok nitong amoy. Sinundan na rin niya ang asawa at naabutan na may kalaliman na ang hinuhukay nito. Sinabihan siya nito na itapon na doon ang supot at kumuha pa ng asin para lagyan ang hukay bago nila yon tuluyang ibinaon sa lupa. Agad na tumalima si Aling Minang sa sinabi ng asawa. Ibinaon nila ang karneng nasisiguro nilang laman ng tao. Parehas na tahimik ang mag-asawa at sabay na pumasok sa loob ng kanilang tahanan. May naiwan pang kaunting amoy sa kanilang kusina, dahilan upang buksan nila ang lahat ng bintana sa paligid. Makalabas lang ang hindi kaaya-ayang amoy ng kapaligiran. Hapong-hapo ang mag-asawa na napaupo habang tahimik na pinoproseso ang mga pangyayari. Hindi rin sila nag-abala pang kumain ng araw na yun dahil imposibleng magkaroon pa sila ng ganang kumain matapos makita ang mga tipak na karne. Nangganap na silang mahimasmasan. Matamang pinag-usapan ng dalawa ang kanilang mga haka-haka patungkol sa karne at naisipang tignan muli ang mga nabili nilang karne at isda. Isa-isa nilang tinimplahan yun ng asin at kalamansi
Labis na lamang ang pasasalamat nila dahil tila yung manok lamang ang tanging kakaiba. Doon din nakumpirma ni Manong Edward ang hinala niya kanina pa sa talipapa. Mula sa mga hindi pamilyar na mukha at kakaibang presensya ng ibang taong naroroon ng pagkakataon na yun. Nakumpirma niyang hindi nga normal na tao ang mga yun at isang lipon ng mga aswang na piniling maminsala sa kanilang lugar. Doon na rin nila pinagdasal na wala sanang iba nang mabiktima ang mga karne na yon. Mabuti na lang talaga at alisto sila ng kanyang asawa dahil kung hindi, marahil mabibiktima sila ng mga kakaibang tinda ng mga aswang sa talipapa. Lahat ng tao, kapag sinabing oras na ng uwian, uwian na. Pag oras na ng uwian ay sobrang sasaya. Ngunit ibahin niyo si Larry dahil ang kanyang pag-uwi ay tila isang bangungot sa kanya. Sa kanyang dinadaanan kasi pauwi ay mayroong sapa at may kahaba ang gubat na mukhang paraiso sa umaga at impyerno sa gabi. Samot-saring hindi maipaliwanag na nilalang ang nagsusulputan sa gubat na yon, na tanging mga bukas lamang ang ikatlong mata ang nakakakita. Ang kinatatakutan talaga ni Larry doon ay ang mga aswang na nagsisilabasan. Isang estudyante sa sekundarya si Larry sa umaga at magsasaka naman sa hapon, kaya wala siyang pagpipilian kundi umuwi ng gabi. Dalawa lamang sila ng kapatid niyang babae sa buhay. Yun nga lang, ang kapatid niya na yon ay may kapansanan. Nagkapilay kasi ito noon nung bata pa at hindi na agapan, kaya hindi na ito makalakad. Mas matanda ito sa kanya, ngunit nananatili lang sa kanilang bahay, kaya kailangang kumayod ni Larry habang nag-aaral. Gabi-gabi siyang umiiyak habang umuuwi at nakatingin lang ng diretsyo sa daanan. Iyak lang siya ng iyak habang nanginginig at walang kasiguraduhan ang kaligtasan. Oh Larry, bakit umiiyak ka? Ate Maria, nahihirapan na ako. Ayoko na dito. Alam mo hindi tayo pwedeng umalis dahil mayroon tayong iniwang pangako kay Lola. Hindi natin lilisanin ang lugar na ito. Ate, ang hirap. Padami na sila ng padami. Oo, alam ko, Larry. Kahit dito sa labas nakikita ko sila. Pero hindi naman sila nananakit eh. Hihintayin pa ba natin? Ha? Hihintayin pa ba natin, ate? Bago sila pumunta dito, hinintay muna nilang mamatay si Lola. Kadugo natin si Lola, malamang hindi nila tayo gagalawin. Palibhasa, hindi ka nakakalabas eh. Ikaw kaya makasalubong ng aswang na may kagat-kagat na hita ng tao. May bitbit na pugot ng ulo ng tao. May kinakaladkad na bangkay. Kinakain na katawan ng bata. Habang ako nagdadasal sa buhay ko na sana makauwi akong ligtas. Na sana hindi ako salubungin o mabagat man lang ng mga aswang na nasa paligid ko. Alam ko yan lahat, Larry. Eh di sana tinanggap mo yung binibigay siya ni Lola para makaalis na sila dito, hindi ba? Mukha bang kaya ko sila, ate? Hindi naman ako iyak kung kaya ko eh. Halos gabi-gabi, puro na lang sagutan ang magkapatid. Nag-iwan kasi sila ng pangako sa kanilang lola na dating manggagamot na hindi lilisanin ang lugar para hindi magpatuloy ang pagsakop ng mga masasamang nilalang sa gubat dahil nasa kanila pa rin ang dugo ng matanda. Kinabukasan, panibagong araw na naman, naka-uniforme na ang binata habang dinadama ang pagkaaliwalas ng gubat na parang walang masamang kaganapan kagabi. Puro mga ibon lang at mga baboy ramo ang kanyang nasisilayan sa paligid.
at masarap pa ang simoy ng hangin. Masyadong madaming ganap sa paaralan kaya medyo humaba ang oras doon na naging dahilan ng pagmamadali niyang tumungo sa bukid para makapagsaka. Nagbihis siya at nagsimula na sa trabaho. Habang nagbubunot ng ligaw na damo, nakita niya ang kanyang katrabahong si Nestor na naluluha. Kaedad niya lang ito, ngunit hindi yun nag-aaral. Nestor, bakit? Anong problema? Pinalayas kasi ako ng amo ko, pre. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin ngayon. Sinong amo? Yung tinitiran mo? Oo. Siguro dito nila ako sa bukid titira pansamantala. Sira ulo ka ba? Sobrang delikado dito. Teka. Alam ko na. Doon ka na lang sa bahay. Samahan mo si ate doon tuwing umaga. Tapos sa hapon, dito tayo magkikita. Talaga, pre? Seryoso ka ba dyan? Hindi mo alam ang panganib dito, pare. Kasi kung hindi dito ka matutulog, baka yung bangkay mo makita na lang gubat bukas. Sira ulo. Salamat, pare ah. Haalagaan ko si Ate Maria. Mahirap din kasi ang walang kasama sa umaga. Lalo at di pa siya nakakalakad. Walang problema, pare. Alam naman tayo dito tulungan. Hindi rin nagtagal at sumapit na ang gabi, ang kinatatakutang oras ni Larry. Nakipagtitigan pa siya kay Nestor bago pumasok sa gubat at inakbayan ito. Naglakad silang diretsyo. Batid ni Larry na hindi nakikita ni Nestor ang mga nakatitig sa kanilang nilalang at mga nagsisigapang na sumusunod sa kanila. Pero takot pa rin siya sa kalagayan ng kaibigan. Hanggang sa marating na nila ang gitna. Doon na naman naiyak si Larry dahil nakita na naman niya ang isang aswang na may kinakaing katawan ng bata. Hindi lang isa, kundi isang grupong aswang. Nagtataka at paulit-ulit na nagtatanong si Nestor kung bakit siya umiiyak. Pero mas pinili nitong hindi sumagot at akayin na lang ang barkada. Muntik pang mapahugulgol si Larry at mapasigaw nang dumaan sa kanilang harapan ang sobrang laking baboy na namumula ang mga mata na kahit yun ay hindi pa rin nakikita ni Nestor. Tumakbo na sila papunta sa bahay ni Larry. Gising pa ang ate niya noon at hindi naman na nagtataka kung bakit siya umiiyak. Ano ka ba, Larry? Bakit hindi mo ko pinapansin kanina? Tsaka bakit ka umiiyak? Ganyan talaga si Larry, takot sa dilim. Huwag mo masyadong intindihin, masasanay ka rin. Maliwanag ang buwan kanina, ate. Hindi naman madilim. Ang ganda nga ng paligid. Tapos si Larry naman ang bilis maglakad. May iyak pa. Tapos parang may iniiwasan sa paghakbang. Ganyan talaga si Larry, Nestor. Masanay ka na, ha? Sige, ate. Tsaka ako na makakasama mo dito sa umaga, ha? Pinalayas kasi ako ng amo ko sa dati kong tinitirhan. Ganun ba? Mainam para may tagaluto na ako sa umaga at hindi puro prutas ang kinakain ko. Ate, kasi yung dambuhala nandun Tumaan pa mismo sa harapan ko. Ang gabunan ba? Tumaan din dito yun Pero wala naman nagawa. Kaya ikaw, Nestor, ha? Huwag kang lalabas dito ng gabi. At umaga kung di mo kasama si Larry. Delikado. Kinaumagahan, laking gulat ni Larry nang masilayan ang baboy damo na tila may hinihintay. Nandun kasi ito sa bandang madamo, kaya nagduda ang binata. Araw naman ng Sabado noon, kaya wala siyang pasok sa paaralan, kaya siya lamang ang lumabas para mangahoy. Habang naglalakad at nagdadampot-dampot ng mga kahoy si Larry, naramdaman niyang may naglalakad sa kanyang likuran. Ayaw niyang lingunin dahil alam niyang napakadelikado. Ngunit nakarinig siya ng kakaibang tinig na nagsasabing,
Matagal na kitang minamatyagan. Kailan niyo ba kasi lilisanin ang lugar na ito? Ayaw niyo ba sa labas? Pagharap ni Larry, nakita niya ang isang matipunong lalaki at base sa amoy nito, nalaman niyang gabunan ang aswang. Pakiusap, wag ngayon. Hindi naman ako manggugulo. Tinatanong lang kita. Ako si Gabo. Oh, Gabo, bakit mo ako tinatanong? Gusto lang naman namin na umalis ka dito eh. Bakit ako aalis? Nauna kami dito sa inyo. Bakit? Parehas lang naman tayong nangangailangan eh. Ano pang gagawin niyo dito? Umalis ka na, Gabo. At wag mo na akong guguluhin pa. Kinakabahan si Larry noon dahil nasa loob-loob niya na baka bigla siyang sugurin ng nilalang. Ngunit pagharap niya, muli itong bumalik sa pagiging baboy at nagtatakbo papalayo. Doon na siya nakabuo ng teorya na baka may ibinaon o di naman kaya ay may iniwan sa kanila ang kanilang namayapang lola kaya hindi sila magalaw-galaw ng mga aswang sa lugar. Doon medyo namuo ang tapang ni Larry dahil pakiramdam niya ay mayroon siyang dapat tuklasin. Kaya pagkadampot ng mga kahoy, kaagad siyang umuwi at tumakbo sa kanilang bahay. Ate, kanina. Si Gabo? Kinausap ka ba, Larry? Huwag kang mag-alala. Nandito din ang mga anak niya kanina. Kaya nga eh. Anong plano? Hanapin mo ang pinuno ng mga aswang dito. Kuhain mo sa kanya ang kwintas. At pwede na tayong umalis. Ha? Mukha ba akong may lakas ng loob lumapit sa aswang? Saka, ang pinuno nila sa gabi lang lumalabas. Hindi naman ibig sabihin nun na makikipagbunukasan nila lang. Ang ibig kong sabihin, hanapin mo kung saan inilibing si Lolo at kuhain mo ang kwintas. Ha? Si Lolo? Anong ibig mo sabihin? Si Lolo ang pinuno ng mga aswang? Labag sa kinamulatan ni Lola. Ngunit nagmahalan pa rin sila hanggang sa gumawa ng ritual si Lola na kinalimutang lagyan ng proteksyon si Lolo na naging dahilan ng pagkamatay nito. Aswang si Lolo? Manggagamot si Lola? Paano yun? Anong paano yun? Ganun talaga. Di, aswang din tayo? Sira ulo ka ba, Larry? Di sana. Matagal na tayong nagsasakmalan dito. Wala sa dugo natin yan. Dahil nilinis tayo ni Lola. Paano si Mama at Papa? Hindi malinis ang kalooban ni Mama. Hindi kagaya ni Lolo na ginagamit ang pagiging aswang sa kabutihan. Pinapatay nila ang mga magnanakaw, nanggagahasa, nambubugbog at mga gumagawa ng krimen. Habang si Mama, kinain si Papa sa kabilugan ng buwan. At kinabukasan, natauhan siya at nakita ang kanyang pinaggagawa. At doon, kaya siya nagpakamatay. Ha? Di, yun ang dahilan kung bakit hindi ko man lang sila nakita. Tama ka, Larry. Kaya ngayon, nauunawaan mo na kung bakit may aswang na nasa paligid. Pero hindi tayo ginagalaw. Hindi lang ako sigurado kay Nestor. Yun lang. Kaya kailangan natin siyang protektahan dito, ate. Ngayong alam mo na, huwag ka na matakot. Hindi ako sigurado, ate. Naguguluhan man sa mismong araw din na yun, humingi siya ng payo at linya sa kanyang ate kung papaano matutukoy kung nasaan ang libingan ng kanyang lolo. Kaya nang makakuha na ng sapat na impormasyon, isinama niya si Nestor na maghanap hanggang sa nakakita sila ng bulaklak na kulay dugo. Yun na ang mismong libingan ng kanyang lolo.
Naghukay sila ng naghukay hanggang sa bumungad sa kanila ang kalansay ng isang matandang may pakpak na nakalapat sa lupa at nakasuot ng itim na kasuotan. Kumpirmadong yun na ang lolo ni Larry dahil nakita dito ang kwintas. Kaagad dinampot ni Larry yun at muling tinabunan ang hukay. Nagtatakbo siya sa kanyang ate. Nagulat naman ito at tuwang-tuwa at sinabing, Dali! Kuhain mo ang libreta ni Lola! Sinunod naman ni Larry. Nakita niyang binabasa yon ng ate niya habang hawak ang kwintas. Maya-maya, ngumiti ito at naluha. Mas kinagulat pa nila ang pagtayo nito na parang walang iniindang sakit sa paa na higit dekada na. Naiyak na lang din si Larry nang yakapin siya ng kanyang ate. Kaya nagplano na silang umalis sa lugar at ipaubaya sa mga aswang ang lahat. Namuhay sila ng payapa, kapiling ang mga normal na tao. Nagtrabaho sila ng iba at hindi na sa bukid. Naging matagumpay naman sila kahit papaano at nakapundar na sila ng sariling bahay at unti-unting tinanggap ni Larry ang pagiging manggagamot at magmula noon, hindi na niya kailangan pang mangamba sa tuwing siya'y umuuwi. Matalik na magkaibigan si Teresa at Marco. Magkababata silang dalawa. Para na nga silang magkapatid kung titignan. Hindi rin sila mapaghiwalay na akala mo ay kamamatay nila. Ngunit nagbago yun nang sila ay nagbinata at nagdalaga na. Kinakailangan kasing umuwi ni Teresa kasama ng kanyang ina sa kanilang probinsya sa dahilang nagkahiwalay ang kanilang mga magulang. Tanging ang ama niya lamang ang may iwan, kaya sa araw bago sila umalis ay nag-iwan ng pangako ang dalawa. Pangako, dadalawin ko kayo ni Papa pag malaki na ako, ha? Ako lang ang best friend mo. Wala nang iba, ha? Oo naman. Aasahan ko yung pangako mo, ha? Etong aso natin si Tagpi, papalakihin ko to hanggang sa bumalik ka. Huwag mo siya papabayaan, Marco. Pakainin mo siya ng kanin palagi. Huwag mo siyang gugutumin. Alam ko matatagalan bago kami bumalik ni Mama. Pero sana, maghintay ka pa rin. Hihintayin kita, Teresa. Ikaw lang ang matalik kong kaibigan at wala na makakahigit sa'yo. Sana naman pagbalik mo, tagalan mo ang pananatili dito, ha? Sana, dito ka na lang din tumira. Ngumiti na lamang si Teresa at niyakap ang kaibigan. Tumakbo na rin ito para umuwi dahil hapon na noon at madaling araw ang kanilang magiging biyahe papunta sa sakayan ng barko na may kalayuan sa kanilang bayan. Malungkot sa biyahe si Teresa dahil hindi niya alam kung anong buhay ang naghihintay sa kanya sa probinsya ng kanyang ina at kung sinong mga tao ang makikita at makakasama niya. Nasanay na kasi siya sa inalisan nilang baryo. Sa kabilang banda, malungkot din si Marco. Tanging si Tagpi lang ang nagpapaalala sa kanya kay Teresa na noon ay isang tuta pa lamang. Nahingi nila ito noong nanganak ang aso ng kanilang kapitbahay at inampun na. Walang oras na hindi binantayan ni Marco si Tagpi at walang tamang oras siyang hinayaang lumipas para pakainin ito. Lumipas pa ang mga buwan. Wala pa ring Teresa ang bumabalik. Lubos nang nangungulila ang bata sa kaibigan. Sinabihan naman siya ng tatay ni Teresa na babalik din yon sa oras na malalaki na sila at kaya na nilang magtrabaho para magkapera.
Sa ngayon daw ay maghintay muna. Muli pang naghintay si Marco hanggang sa inabot na siya ng ilang taon. Hindi naman niya inaasahan ang kanyang mababalitaan mula sa tatay ni Teresa. Namatay na daw ang nanay nito. Wala nang mag-aalaga sa kanya, kaya mapipilitang umuwi si Teresa. Nagagalak na nalulungkot si Marco. At sa pagkakataong yun, ay dalaga at binata na sila. Dumating ang araw ng pag-uwi ng dalaga. Hindi inaasahan ni Marco na malamig ang magiging pakikitungo nito sa kanya. Kilala pa naman siya nito, ngunit sadyang malamig talaga at hindi interesado. Ginalang niya na lang kasi alam niya naman niyang kamamatay lang ng nanay nito at hindi pa rin niya siguro matanggap. Isang araw, sinubukan niya ulit dalawin si Teresa, ngunit sa pagkakataong yun, kasama na si Tagpi, na noon ay napakalaki, napakabalbon at napakataba na. Sa hindi naman inaasahan, ay biglang nangiti si Teresa at tumakbo pa kay Tagpi para amoy-amoyin at yakapin ito. Doon na muling bumalik ang sigla ni Teresa. Niyakap-yakap niya ang aso at nabaling ang tingin niya kay Marco at niyakap din. Umiyak ito at humingi ng pasensya sa hindi pagpansin sa kanya. Masama pa rin daw kasi ang pakiramdam niya dahil nga sa pagkamatay ng kanyang ina. Magmula ng araw na yon, palagi na naman silang magkasama at nanumbalik na ang dating giliw nila sa isa't isa. Palagi silang naglalakad-lakad sa baryo tuwing hapon, kaya nakikita na rin ng kanilang mga kabaryo kung gaano kalaki ang ipinagbago ni Teresa. Grabe no? Ang dami palang aso sa baryo natin. Kaya nga mahilig sa aso ang mga tao dito. Tingnan mo, ikaw, naalala mo pa rin si Tagpi. Paanong makakalimutan? Siya ang simbolo ng pagkakaibigan natin. Yun na nga lang, hindi ko nasubaybayan ang kanyang paglaki. Hayaan mo na, bumawi ka na lang ngayon. Pwede mo naman siyang hiramin at sa inyo mo patuloyin. Hindi naman mailap sa tao si Tagpi at bagkus. Malambing nga sa iyo Pagkatapos nilang maglakad-lakad, ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Kinabukasan, nagulat si Marco sa nalaman niyang balita. Madami daw tuta ang namatay sa kanilang baryo at wakwak ang tiyan. Tapos napakababoy daw talaga ng pagpatay kasi nakakalat daw ang ibang parte ng katawan sa paligid ng kalsada. Naalarma ang lahat dahil baka isang mabangis na hayop daw ang may gawa ng ganoong pagyayari. Imposibleng tao daw ang may gawa noon dahil masyado naman yatang brutal at hindi man lang nagawang tahulan ng inahing aso. Kaagad niyang ibinalita kay Teresa ang nalaman. Medyo nagtaka siya, yung mukha kasi ni Teresa parang hindi naman interesado at tila wala naman siyang pakialam sa sinasabi ni Marco. Kaya iniba niya na lamang ang usapan at doon siya muling kinibo ni Teresa. Kagaya ng nakagawian, naglakad-lakad na naman sila sa buong baryo. Nakarating sila sa isang malaking bahay na puno ng sobrang tataba na mga tuta. Madami kasing aso doon at mayroong mga lahi pa. Aliw na aliw naman ang dalawa na nilaro ang mga tuta. Mabait naman kasi ang amo, kaya hinayaan na lang sila. Nung tinitigan naman ni Marco ang kaibigan, nakaramdam siya ng takot. Inaamoy kasi ni Teresa sa tiyan ang aso. Singhot siya ng singhot, tapos napapapikit. Parang may naaamoy siyang nagugustuhan niya sa aso. Ibinaling na lang ni Marco ang atensyon niya sa mga tuta.
ayaw niya naman kasing pag-isipan ng masama si Teresa dahil baka ganoon lang talaga ang paraan niya sa paglalambing sa mga tuta. Hapon na ulit sila umuwi. Pero sa pagkakataong yon, hiniram muna ng dalaga si Tagpi dahil wala daw siyang katabi sa pagtulog. Binigay naman ni Marco. Siya naman kasi ang nagpresenta at sa kanilang dalawa naman ang aso. Kampante naman siya. Paggising niya kinabukasan, narinig niya ang usapan sa labas ng kanilang bahay. Boses yun ng tatay niya at tatay ni Teresa. Oo nga eh. Nagulat nga din ako. Sayang ang mga tuta doon, no? Kawawa yung may-ari. Salbahe naman ang gumawa nun. Kaya nga pre. Iyak nga daw ng iyak yung may-ari eh. Napabangon si Marco tapos lumabas. Nagtanong siya kung anong namatay. Nagimbal naman siya sa nalaman. Yung mga tuta daw sa malaking bahay kung saan sila pumunta ni Teresa. Natagpo ang patay at wakwak ang tiyan. Brutal din ang pagkamatay, gaya ng ibang mga aso. Doon na siya naghinala kay Teresa. Kaya sa araw na yon, sinadya niyang wag munang kuhain si Tagpi dahil may nabubuong plano sa kanyang utak. Kinagabihan ng araw na yon, pinili niyang wag matulog at tumambay sa likod ng bahay nila Teresa. Duda kasi siya sa kaibigan, kaya pinili niya ang magbantay. Hindi nga siya nagkamali at sa kalaliman ng gabi, palingalingang lumabas si Teresa. Hindi siya nagkamali sa nakita na kulay pula ang mata nito. Lumakad si Teresa at sumunod si Marco. Sinundan niya lang ang kaibigan hanggang sa makita nito ang puntirya niya. Pumasok yun sa isang bahay at unti-unti niyang naririnig ang mahihinang ungol ng mga tuta. Tumayo ang mga balahibo niya at ang hinala niya'y napunta sa katotohanan. Hindi rin nagtagal, lumabas si Teresa na duguan ang bibig at tumatakbo ng napakabilis. Ayaw na niya itong sundan, kaya lumihis siya ng pwesto. Magmula ng araw na yon, nagsimula na siyang manlamig sa kaibigan. Wala na rin siyang interes makipag-usap dito o kahit bawiin man lang si Tagpi sa kanya. Hindi alam ni Teresa kung bakit, pero ayaw namang komprontahin ni Marco. Ayaw niya kasing magkaroon ng alitan sa kanilang dalawa. At ayos na siya sa hindi pagkausap dito. Patuloy pa rin namang namamatay ang tuta sa kanilang baryo. Ngunit wala na siyang pakialam. Alam naman niya kung sino ang gumagawa nun at walang iba kundi ang aswang na si Teresa. Ang hindi niya lang inaasahan na mabalitaan ay ang pagkamatay ni Tagpi. Natagpuan yung wakwak ang tiyan sa mismong kwarto ni Teresa, habang si Teresa naman ay nasa mahimbing na pagkakatulog. Galit na galit si Marco noon, kaya nakapagbitaw siya ng masakit na salita sa kaibigan. Teresa, alam ko na nga ikaw nangangain ng tuta dito eh. Tapos pati si Tagpi idadamay mo. E di sana hindi ka nalang bumalik. Sana sumama ka na sa nanay mo sa hukay. Total parehos naman ko yung aswang, hindi ba? Hindi nagalit si Teresa. Bagkus ay umalis ito at umiyak. Ilang araw siyang walang balita dito. Nagkaroon lang ngunit hindi naman maganda. Nagpakamatay daw ang dalaga dahil sa depresyon. Hindi magawang itanggi ni Marco sa kanyang sarili ang pagkamatay ng kaibigan. Pero alam niya sa kanyang sarili na nasabi niya lang yun dahil sa galit at dahil alam niya ang katotohanan na si Teresa ang aswang
na nangangain ng tuta. Noong elementary student pa lamang si Jake, hilig niya talaga ang makipagkaibigan, lalo na sa mas matanda sa kanya. Sobrang bait na bata na kinagigiliwan talaga. Halos nga lahat ng trabahador sa paaralan niyang pinapasukan ay kasundo niya, dahilan para hindi lapitan ng kaaway si Jake. Magalang, masipag, at sobrang talino niya, na talaga namang napahanga niya ang lahat, lalo na ang kanyang magulang. Mahirap lang kasi sila Jake, kaya nagpupursige siyang mag-aral para makatapos at maiahon sa hirap ang pamilya. Sobrang responsable nitong bata at masaya kahit sa mga maliliit na bagay. Tuwing pumapasok ito sa paaralan, lagi nitong binabati lahat ng nakakasalubong niya sa daanan. Laging nakangiti ang bata. Ngunit sa lahat ng nakakahalubilo nito, isa lang talaga ang nakasundo niya ng sobra. Yun yung school janitor nila na nakilala niya sa tawag na Tay Ben. Si Tatay Ben ay 48 anyos na at sobrang bait at maalaga. Mahilig din ito sa mga bata dahil wala itong anak at nag-iisa lang sa buhay. Tapos sa pag-aaral si Tatay Ben, pero mas pinili niyang mamuhay nang hindi naaayon sa dapat niyang marating. Mas gusto niyang araw-araw na nakakakita ng mga bata, kaya nag-janitor siya sa paaralan. Kung tutuusin nga, pwede siyang mag-teacher doon. Yun nga lang, tumatanggi siya. Kasundo ni Jake si Tatay Ben. Sabay silang kumakain, palaging nagkukwentuhan at minsan ay naglalaro. Tay Ben, malapit ng bakasyon na. San ka? Uuwi ako sa probinsya namin sa Samar, iho. Buhay pa ang tatay ko eh. Matanda na yun. Sobrang gusto ko ang dalawin eh. Namimiss ko na. Ganun po ba? Ako din po pupunta sa lolo ko eh. Kaso, sa Negros po yun. Mamimiss po kita, Tatay Ben. Mamimiss din kita siyempre, iho. Mag-iingat ka dun ha. At huwag kang magpapasaway. Tandaan mo, ang batang makulit, pinapalo sa puwet. Opo, Tatay Ben. Ano ko ba naman po? Magpapakabait po ako dun. Mag-iingat po kayo dun ha. Baka may umaway sa inyo dun eh. Sus, wala sa lugar namin. Kinakatakutan ng mga tao ang angkan namin. Kaya walang mga away sa akin doon, iho. Weh, talaga po? Bakit? Gangster po ba kayo doon? Mas malakas pa sa gangster, iho. Yun ang natatandaan ni Jake na huling usapan nila ng matanda bago sila magbakasyon at magsarado ang eskwela. Masayang umuwi si Jake noon kasama ang kanyang mga magulang sa probinsya para makasama ang kanyang lolo na matagal na niyang hindi nakikita at naalala lang kay Tatay Ben dahil parehas matanda ang dalawa. Nung nagpaalam pa nga daw si Jake kay Tatay Ben, ay nakaramdam daw ito ng parang pangungulila at parang may maling mangyayari. Kinabahan daw siya at parang natatakot dito sa hindi malamang dahilan. Naging maayos naman ang pananatili ni Jake sa piling ng kanyang lolo. Palagi rin silang nagkukwentuhan ng mga kakaibang bagay. Lolo, ano po ba ang kinatatakutan sa mga liblib na lugar? Aswang! Pero kahit liblib ang lugar, may aswang pa din. Pero mas ligtas ka kapag wala ka sa maliblib na lugar kasi hindi ka nila aatakihin doon, apo. Sa bahay po kaya namin, may aswang po ba doon? Wala, apo. Pero sa paligid mo, paniguradong meron. Malalaman mo lang kung aswang ang isang tao kung wala itong anino. Ayaw makipagtitigan at sobrang sungit
Tapos, mabaho. Marami pong nagsasabi sa lugar namin, Lolo. Hindi daw po totoo ang mga aswang eh. Kasi apo, moderno na ang panahon at ang mga aswang ay naibaon na sa limot. Pero maniwala ka, nasa paligid pa rin sila at nakikipagsabayan sa mga tao. Ganyan na ganyan ang usapan palagi ng maglolo. Ang gusto kasi ng lolo ni Jake, mamulat ito sa ibang kaalaman. Dahil para sa matanda, parte yon ng pag-iingat sa hinaharap. Lalo pat, mahilig makisalamuha ang bata sa iba't ibang mga tao. Dahil nga sobrang palakaibigan nito, na labis naman talagang nakakabahala. Makalipas ang isang buwan, nagpaalam na sa isa't isa ang maglolo. Nalalapit na kasi ang muling pagbubukas ng eskwela at nagagalak din si Jake na pumasok sa paaralan dahil yun na ang huling taong niyang mag-aaral doon. Grade 6 na kasi siya. Maraming bilin sa kanya ang kanyang lolo. Inabutan pa nga siya nito ng lana. Kumukulo daw yun kapag may aswang. Yun daw ang magsisilbing babala para makaiwas si Jake sa kapahamakan. Matapos ang 3 araw na biyahe sa barko, muling nasilayan ni Jake ang kanilang lugar. Pagbaba pa lang sa tricycle, marami na ang sumulubong kay Jake. Namiss daw nila ang magiliw na bata, kaya tumambay muna ang bata bago umuwi. Lumapit naman sa kanya ang kanyang kaibigang si Daniel. Nabalitaan mo na ba ang nangyari? Ano ba yun? Siyempre hindi. Alam mo naman buong bakasyon nandun ako kila Lolo eh. May pagalang-galang aswang dito, Jake. Ewan ko lang kung maniniwala ka, pero sobrang daming bata ang nawawala. Damit na lang ang nakikita, tapos may mga dugo pa. Talaga? Nakakatakot naman. Anong sabi ng mga pulis? Sus, ang mga pulis sa atin hindi naman naniniwala. Nakakainis nga eh. Sobrang nakakainis talaga. Ang tingin nila, mga kidnapper daw ang may gawa. Kaya kung ako sa'yo sa pasukan, sabay na tayong papasok at uuwi ha. Oo, sabay na tayo lagi. Nakakatakot na pala dito. Nagulat noon si Jake at napagtantong tama nga ang kanyang lolo na nasa paligid lang ang mga aswang at ngayon ay mayroon na sa lugar nila. Ipinakita niya rin ang lana kay Daniel para malaman nilang parehas kung kukulo ba ito dahil kung oo ay nasa panganib sila. Sumapit ang araw ng pasukan. Bati dito, bati doon ang ginagawa ni Jake. Ngunit isa lang talaga ang pinag-iipunan niya ng enerhiya. Walang iba, kundi si Tatay Ben. Siyempre na-miss niya ang matanda. Kaya bago pumasok sa nakatakdang silid-aralan, hinanap niya muna ito at natagpuan naman niya sa kantin na nakaupo tapos nakatulala. Masaya niya itong binati, ngunit laking pagtataka niya nang hindi siya nito kinikibo. Kahit si Daniel, nagtaka kasi unang beses umaktong ganoon si Tatay Ben. Lalo pa kay Jake, nagulat na lang sila nang nagwika ito ng, "Lumayo muna kayo sa akin. Gusto ko mapag-isa. Namatay ang tatay ko, malungkot ako. Kaya umalis muna kayo." Ipipilit pa sana ni Jake na samahan si Tatay Ben para damayan, ngunit tumanggi ito. Tumalikod na lamang ang dalawa nang medyo malayo na bigla siyang kinutungan ni Daniel. Aray, bakit ba? Ang sakit mo na. Ano ka ba, Jake? Manhid ka ba? Tignan mo yung bulsa mo. At basa na, ano bang nandyan? Para kang naihi. Ha? Oo nga, no? Pero, lana naman ito. Di kaya may aswang sa paligid? Di ko alam. Kay Tatay Ben lang tayo galing eh. Hoy, hindi aswang si Tatay Ben ha. Mas mainam siguro kung mag-iimbestiga mo tayo, no? Baka isa sa workers dito sa school ang aswang. Kasi isipin mo,
Puro bata ang nawawala. Tama ka nga. Ang unang taong pinagdudahan nila ay si Tatay Ben. Kahit si Jake ay may nabubuo na ring pagdududa sa matanda. Lahat kasi ng posibilidad na aswang ang isang tao ay na kay Tatay Ben. Tanda niya pa kasi ang turo ng kanyang lolo patungkol sa mga aswang. Patuloy pa rin ang paglutang ng mga balitang maraming bata ang nawawala. Isang hapon at uwian na, nakita nilang nasa likod ng paaralan ang matanda. Siyempre, si Tatay Ben yun. Kakaiba ang kilos nitong nakatingin ito sa itaas habang bumubuka-buka ang bibig na parang may inuusal. Nagtaka sila, kaya't pinanood lang nila ang matanda. Maya-maya'y lumuhod ito sa lupa at aktong tutuwad. Nanlaki ang mata ng dalawa, ngunit bago pa sila makatakbo, nakita nilang lumingon ang matanda sa kanila sa galit na galit at mabalasik nitong itsura. Doon na nila nakumpirma ang kanilang hinala na aswang nga siguro si Tatay Ben. Naipaliwanag din kasi ng lolo ni Jake na ang pagiging aswang ay pwedeng imana at pwedeng ipahawa. Nabanggit din ni Tatay Ben noon na buhay pa ang kanyang ama na imposibleng mangyari dahil 6 na magkakapatid sila Tatay Ben at siya pa ang bunso. At bago lang namatay ang kanyang ama, kaya nabuo ang duda ni Jake na baka aswang ang tatay ni Tatay Ben at naipasa sa kanya. Hindi pa nakontento ang dalawa at gusto pang may malaman kaya nagplano pa sila ng oras at araw na tutungo sa bahay ng matanda. Biyernes at uwian sila tutungo ng mabilisan at siguraduhin na mauuna pa sa matanda. Kahit kasi malakas ang loob nilang malaman, ay hindi pa rin nila maiwasan ang maduwag dahil peligro pa rin ang kanilang papasukin. Sumapit ang Biyernes ng hapon. Nagkakandara pa sa pagtakbo ang dalawa patungong bahay ng matanda. Tulakan pa sila sa likod ng isang puno na napili nilang pagtaguan. Kakapwesto pa lamang ay gusto na nilang umalis. Paano ba naman ay sobrang baho ng paligid na hindi kakayanin ng kahit sinong sikmura. Aalis na sana sila nang biglang kumulo ang lana. Nagkatitigan ang dalawa at nagsiksikan sa puno at nilibot ang paningin sa paligid. Tumayo ang balahibo ng dalawa nang matanaw si Tatay Ben na naglalakad kasakasama ang isang bata. Base sa uniform nitong naka-jumper pa. Hindi nagsasalita ang bata at nakatulala na para bang naparalisa. Si Tatay Ben naman noon nakangisi at tumuhuni pa na parang sumisipol. Hindi nila alam ang nangyayari noon dahil pumasok na sa loob ng bahay niya ang matanda at ang bata nitong kasama. Yung lana nila nag-aalboroto na sa pagkulo at parang sasabog na ang bote sa sobrang init. Hindi sila nakontento at gusto nilang tulungan ang bata. Lumapit sila sa bahay ng matanda at tiniis ang napakabaho at kasumpa-sumpang amoy. Naganap sila ng siwang na maaari nilang makita ang loob at nagtagumpay naman sila. Sabay pa silang napaatras nang biglang bumulaga sa kanilang paningin ang halimaw na itsura ni Tatay Ben. Lumaki ang mga mata nito at lumalim. Naabutan nila itong nagahasa ng itak habang ang bata sa loob ay tulala pa din. Nilibot nila ang kanilang paningin sa paligid at nakita nila ang isang balde na may tumutulong sa ganang dugo. At mas kinagulat pa nila nang makita ang paa na nakalawit doon.
Gusto na nilang iligtas ang bata, ngunit hindi nila kayang mag-isa. Umalis si Daniel para humingi ng tulong at naiwan si Jake para magmasid. Patuloy lang sa paghahasa ng itak ang matanda habang nakangisi. Pilit tinatawag ni Jake ang bata sa pabulong na paraan sa pag-asang mapapansin siya nito, ngunit bigo siya. Agad din namang dumating si Daniel kasama ng ibang kabarangay. Pinasok nila ang bahay ng matanda nang walang pag-aalinlangan. Kaya habang nakikipagbuno ang mga tambay sa matanda, hindi sinayang ng dalawa ang pagkakataon para kuhain ng bata. Sinampal-sampal nila ito kasi kahit pagkurap ay hindi nito magawa. Nang makalayo sila sa lugar, kusa na lang umiyak ang bata at sinasabi sa bulol na paraan ang halimaw. Hinanap namin ang magulang nito at sinabi ang nangyari. Sobrang daming nagalit kay Tatay Ben ng araw na yon. Kaya kinabukasan, hindi kami nagulat nang malaman naming pinatay na ito. Magkaganon pa man, pagyayamanin na lamang ni Jake ang mga magigiliw na sandaling kasama si Tatay Ben, ang aswang na janitor.